Ito na ang nakasanayan ko sa loob ng 14 na taon. Tutulog ng alas 10, gigising ng alas 5. Iba na lamang kung nakalimutan ng lola ang 15 centimos para sa panador sa ibaba ng Kalye Progreso na nasa garapon lamang. Laging sinasabi ng lola na sapat na raw ang pandesal para sa amin ang aking mga pinsan. Ngunit, madalas ko ring naaalala ang turon na kinahihiligan niya sapagkat kamakailan lamang ay nawalan siya ng 3 bagang. Pandesal! Saan nga ba galing ang pangalan nito? Saan nga ba galing ang lasa nito? Sa pagmamasa kaya ng harina at lebadera? Nakikipagsiksikan ako, makita lamang ang paggawa ng tinapay. Bakit nga ba malakayomanggi ang kulay nito? At bakit tila may mga kalabing nakangasbot? Ang pagtataka ko'y nawala dahil sa init na tinapay na dadalhin ko pa uwi. Alam kong ayos lang sa lola kung kumain ako ng isa o kahit 2 pa. Ngunit ito'y pagsira sa tiwala. O kaya naman ito'y aking pinagkakaingatan. Upang ilayo ito sa kapahamakan, maingat akong naglakad at umiwas sa madidilim na kanto habang nalalasap ko ang mabangong amoy ng mainit na pandesal. Para sa aking gantimpala, tuwing taib, aking nasusulyapan ang isang lumang bahay ng isang Espanyol na tila malakastilyo dulot ng mga nagsisikinang ng mga bato kasama ng mga basag na bote at ng batong bakod. Sa pagsikat ng araw at pagtunog ng mga kalo, alam ko na oras na para sa eskwela. 30 taong nagtatrabaho ang aking lolo bilang tagapang-asiwa ng isang plantasyon ng buko na pagmamay-ari ng isang mayamang Espanyol. 3 taon na ring biyod ang lola at minsay naiisip ko kung ako ang kanilang inaasahang papalit sa pwesto ng aking lolo. Ngunit lahat ng aking pagdududa ay tila nawala nang aking malaman tiyuhin pala ni Aida ang nagmamay-ari ng plantasyon. Para bang matagal na siyang ikinukwento ng lolo bago pa man siya mawala. Kung susundin ni Aida ang kanyang nakasanayan, anumang oras ay lalabas na siya ng kwarto upang batiin ang kanyang tiyuhin ng malamang ito isang panakip lamang sapagkat alam ko siya rin ay may gusto sa akin. Tuwing umaga, aking nagugunita ang tunog ng bawat yapak ni Aida sa veranda. Isa pang palatandaang kailangan ko nang umalis at pumasok sa eskwelahan. Aking nadadaanan at tanggapan ng koreo, plaza, simbahan, klinika. Tandaan ng si Aida nagtalaga. Paminsay akin tinatanong ang sarili, dapat ko ba siyang sabayan? Bago ko maisip na ito'y isang kapangahasan. Sapat na sa akin ang isipin siya ay nasa aking harapan. At umasang baka siya'y lumingon. Kahit pa paano'y ako'y masulyapan. Nakalipas ang ilang tao'y aking nagunita na ang kanyang ngalan ay sinasambit lamang ng nakararapat. Kung kaya naman, aking hinubog ang aking pangangatwan upang mabuhay na matagal para sa kanya. Sa bawat pagkapanalo'y tila nagliliwanag ang aking katawan sa araw na para bang ito'y nababalutan ng tanso. Sa klase, hindi ko hinahayaan lumipad ang aking isipan. Walang leksyon ang lalagpas ng hindi ko naiintindihan. Bawat katanungan ng aming guro sa Ingles ay may kasagutan na laan sa aking isip. Dennis W. was not yet 2 and 20, but he counted himself a grown man and a very accomplished. Magkalayong agwat, gagawin ang lahat, mapasayo lang ang pag-ibig na alay sa'yo. Ang awit na to ay awit ko sa'yo, sana ay madama magkabila man ang ating mundo.
kailangan mo sumali sa aking banda. Marami kaming pagtatanghalang kailangan paghandaan sapagkat bakasyon na. Bukas, tayo tutugtog sa isang burol ng isang Chino. Mula ika-4 hanggang ika-6 ng hapon. Sa gabi, sa pilak na anibersaryo ng kasal ng ating hukom na si Ginoong Roldan. At sa linggo, sayaw sa munisipyo. Aba, sa mga handaan, huling kumakain ng mga musikero. Uy, naganda na kasal to sa linggo mo kay Vista. Para ito sa mabalikbayang anak ni Don Esteban. Alam mo, tayo ang napili upang tumugtog. Oh? Maligayang Pasko! Maligayang Pasko! Merry Christmas, Aida! Liban ka ba ngayong bakasyon? Hindi. Dito lamang ako. Magbabalik-bayan ang aking mga pinsan at may hinandang pandiriwang para sa kanila. Alam mo na tungkol dun? Ka na ba? Kung mag-antay ka lamang ng sandali, bumabalik kita ng malaking trabaho. Siya sana'y aking nasagot ng maayos. Kung itakas man lang ang aking sarili sa kahiyan. Ngunit ako hindi makapaniwala na ako'y kanyang nakita. Sigurado ring alam niya ang aking ginawa. Tila ba, bigla na lamang naglaho lahat ng aking nararamdamang paggilo sa kanya.
Nais kong bumili ng tinapay para kainin habang pauwi. Bakit? Nagugutom ka pa? Hindi ka ba kumain kanina? Mag-aalas 5 pa lamang noon ng madaling araw. Hindi pa handa ang tinapay